Magandang araw mga angels! Welcome to Angel Untold Stories. Tunghayan natin ay ikadalawampung kabanata ng kwento ni Elise and Nate na may pamagat na My 13-year-old Wife. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, pa-like and share po ng ating video. Pakiclick na din po ng subscribe button. Gayon din po ng bell button para palagi kayong updated sa parating ko pong upload. Elise is still not waking up and the baby is getting weak, sabi ng doktor. Doc, please do everything, umiiyak na sabi ng tita. Yes ma'am, I will do my best. Umalis na ito matapos i-check up ang lagay ni Elise. Si Steven ay namumroblema sa sofa habang ang lolo ni Elise ay nasa tabi nito. 3 araw pa ang lumipas at hindi pa rin nakikita si Nate. Baby, please wake up. Hawak ni tita ang kamay ni Elise habang kinakausap ito. Kahit ako ay nalulungkot at walang magawa. Hindi ko alam kung gigising pa si Elise. Maya-maya pa ay may kumatok. Ako na po ang magbubukas, presinta ko. Pagbukas ko ay ang investigador ito na kausap nila kamakailan lamang. Kaagad na napatayo si Steven at si tita. Ang lolo ni Elise ay nasa tabi lamang nito. Anong balita? Kaagad na tanong ng tita. It's negative. Hindi namin mahanap si Mr. Salvatore. Bungad pa lang nito. Napahilamos naman sa mukha si Steven. Ayon sa report, nakahinto ang sasakyan ni Nate nang mangyari ang insidente. May isang sasakyan na nawala ng preno at sa kanila ito nagtuloy-tuloy hudyat ng pagkapipi ng sasakyan. Dead on arrival naman ang driver ng nasabing sasakyan habang nawawala naman si Nate. Please, do everything. I will pay you higher. Name your price, sabi ng lolo ni Elise. Don Clemente, ginagawa na ng mga tauhan ko ang lahat ng makakaya nila. I have connections with the FBI. Malaki ang pag-asa nating makita ang apo nyo. Hindi naman ito nagtagal at umalis na rin agad. Walang gustong magsalita sa aming lahat at katahimikan ang namayani. Maya-maya pa'y bumukas ang pinto at iniluwa ang doktor at isang nurse. Muling tiningnan ang lagay ng pasyente. Napailing ang doktor sa nakitang responde ng katawan ni Elise. This is not good, sabi nito at may inililista pa. Doc, please tell me, she's going to awake. Garagal ang boses ni tita. I can't promise anything, Mrs. Sullivan, but I will do my best to save both of them, sabi ng doktor. Umalis na ito matapos i-monitor ang pasyente. Uuwi muna ako para magdala na rin ang pamalit ninyo, tita. Paalam ko kay tita Heidi. Salamat, iha. Hinawakan nito ang kamay ko. Minsan ko na rin kasi siyang nakilala at naging mabait sa akin ang ginang. Sa sandaling panahon ay nakapanatagan ko ito ng loob maging ang lolo ni Elise dahil sa angking kabaitan. Nilingon ko si Steven na nakatitig kay Elise habang nakasandal sa pader. Alam kong pati siya'y nag-aalala rin para dito. Matapos kong magpaalam ay lumabas na ako ng kwarto. Nakita ko pa ang ilang mga nurse na abala sa station nila. Ilan ito sa mga private nurse ni Elise. What happened? Kumpleto na ang barkada sa pagdating ni Cloud at Rex na kakalipad lamang, maliban kay Nate na nawawala. Tita, what happened? Sabi ni Cloud. Na-aksidente ang sasakyan nila. Umiiyak pa rin, sabi nito. You should rest, tita. Kami na munang bahala sa kanya, presinta ni Rex. Si Don Clemente naman ay tahimik na nakaupo sa sofa. I can't sleep. Natatakot ako na baka... Matapang na tao si Elise, tita. Well, all know nagigising siya, sabi ni Cloud. Sa huli ay napapayag rin ang ginang na mahiga sa bakanting kama at matulog. Pumasok naman si Steven na kagagaling lang sa labas para kumuha ng kape at magsigarilyo. Bro, bati ng mga ito nang magkita-kita.
Tahimik lamang si Steven at tinanguan ang dalawa. So, you mean wala pa ring balita kay Nate? Napahilamos na saad ni Rex. Yeah, tipid lamang na sagot ni Steven. Hindi magandang balita to. Paano kung magising si Elise at hanapin si Nate? Buntis pa naman ito, sabi ni Cloud. We should wait. There's nothing we can do, sabi ni Steven. Buhay si Nate at may mga taong nakakita sa kanya. Kailangan mong magsalita, iho. Hindi ka namin matutulungan kung hindi mo sasabihin ang pangalan mo at kung saan ang pamilya mo, saad ng asawa ko. Juan, wag na muna nating pilitin. Ngayon lang siya nagkamalay. Inay, saan niyo ba siya natagpuan? Sinimulan na akong tanungin ng doktora. Naku dok, nakita lang namin siya sa tabing dagat. Walang malay at ganyan na siya, maraming sugat, sabi ko. Mister, kailangan mong sabihin kung saan ang pamilya mo. Mahigpit ang bansang Spain at maaari kang makulong, sabi ni doktora. Mabuti na lang at nagkakaintindi ito ng Tagalog. Lalo na kapag napatunayan na hindi ka residente dito. Dagdag pa nito habang inaayos ang swero ng binata. Sino kaya ito? Ayaw man lang niyang magsalita. He's on traumatic stage. Baka hindi pa na-absorb sa isipan niya ang mga nangyayari, Nay. Look at him. Mukha siyang na-aksidente base pa lang sa mga sugat at matinding tama niya sa ulo. Napahawak naman ako kay Juan, ang asawa ko. Doktora, baka hanapin ho kasi kami sa rancho kung saan kaming nagtatrabahong mag-asawa. Hindi namin alam kung paano ito. Napakamot sa ulo ang asawa kong si Juan. Malaking tanong po ito, Tay. Malaking problema na rin dahil ayaw magsalita ng pasyente, sabi ng doktora. Kasalukuyan kaming nasa tapat ng pinto at iniwan ang binata na nakahiga lang sa kama. Ayaw niyang magsalita. Inoobserbahan lang ang paligid. Juan, nakakaawa naman ang bata, sabi ko sa asawa ko. Mag-uusap po muna kami ng asawa ko, doktora, sabi ni Juan at tinangay ako papalayo dito. Marie, hindi natin kilala ang pinata. Paano kung masamang tao pala yan? Paano kung isang kriminal? Nagkatinginan kaming mag-asawa. Sumulyap ako sa binatang nakahiga sa kama at maamong nakatingin sa gawin namin. Mukha naman siyang mabait na tao, Juan. Hindi ka ba naaawa sa kanya? Pilit ko sa asawa ko. Inay, nakapagdesisyon na po ba kayo? Tanong ni doktora. Kukup-kupin po namin siya, Dok, sabi ko. Marie, tila ayaw pa ng asawa ko pero wala siyang magagawa. Ako ang masusunod. Sigurado ba kayo, Nay? Malaking responsibilidad itong aakuin nyo, sabi ng doktora. Sigurado ako, doktora, sabi ko. Wala namang nagawa si Juan. Isang linggo na rin ang nakakalipas at ngayon lang nagkamalay ang binata. Lumapit ako sa gawin nito. Kamusta ka, iho? Tanong ko. Wala. Sa wakas, sa unang pagkakataon ay nagsalita ito. Wala akong maalala. Lumapit sa kanya ang doktor para i-check ito. Tatawagin ko lang si Doc Mendez, sabi nito. Naiwan kaming mag-asawa at nagkatinginan. Nay, ayon sa observation, post-traumatic amnesia ang lagay ng pasyente. Pansamantalang nawala ang alaala nito at hindi ko masasabi kung kailan siya makakaalala, sabi sa amin ng doktora. Kaya sinabi ko na malaking responsibilidad para sa inyo po na mag-asawa kung kukup-kupin nyo pa rin ito. Dok, buo na po ang pasya ko. Hindi naman namin pwedeng iwanan ng ganyan ang binata, sagot ko. Marie, maaari tayong makulong sa desisyon mo, sambit ng asawa kong si Juan. Matanda na tayo, Juan. Alam naman natin kung ano ang makakatulong sa kapwa natin. Napailing siya at wala nang naisagot. Okay, aayusin na namin ang lahat para ma-discharge na siya.
Napamulat ako nang maramdaman ang lamig. Mm. Oh God, she's awake! Doc, she's awake! Ma'am, narinig ko ang boses ng mami. Naidilat ko ng kumpleto ang mga mata ko. Baby! Nakita ko ang mami, she's crying. Mami? Kaagad na may mga doktor na umasikaso sa akin. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Wala akong kahit anong ideya. It's a miracle, she's awake. Napakunot noo ako nang sabihin iyon ng doktora. Inaayos niya ang lagay ko. Tiningnan ang mga mata ko gamit ang maliit na flashlight. What's happening? Tanong ko. Nagtataka ako dahil kung ano-anong ginagawa nila sa akin. Naaksidente kayo, Elise. Nakita kong nagsalita si Roxanne. Ha? Anong ginagawa niya rito? Roxanne, not now, please. Saway ng mami. Napaisip ako. Naalala ko ang ilang kaganapan bago ako nawala ng malay. Mami? Where's Nate? Tanong ko. Kaming apat lang ang nasa loob ng kwarto kasama na ang doktor. Roxanne, lumabas ka muna. Please, pakitawag ang papa, sabi ng mami. Sige po, tita. Ano bang nangyayari? Bakit ayaw nilang sagutin ang tanong ko? Ma'am, asan si Nate? Muling tanong ko. Shh, baby, don't worry. Nasa kabilang kwarto lang siya. Alalahanin mo muna ang lagay mo. You're pregnant. Nagulat ako sa sinabi niya. Napahawak ako sa aking tiyan. Buntis ako? Talagang matutuwa si Nate. Pupuntahan ko. Hindi ko na ituloy ang sasabihin ko. Baby, what's wrong? Tanong ng mami. I can feel. Mangiyak-ngiyak na sabi ko. Dok, anong nangyayari? Lumapit sa akin ang doktor. No! No! Get off! Tinanggal ko ang kamay niya na nakahawak sa swero ko. What's happening, Doc? I can feel my legs! Iyak ako ng iyak. Hindi ko maramdaman ang mga binti ko. Shh! Don't cry, baby! Pagpapaamo ng mami. Maya-maya pa ay dumating na ang lolo. This is serious matter, sabi ng doktor. Bakit? Anong nangyari sa akin, mami? I can feel my legs. Lolo, I can feel my legs. Halos magwala na ako. Hey, calm down. You're pregnant. The baby is too weak. Pagpapakalma sa akin ng doktor. Napahinga ako ng malalim. Ang baby ko, ang baby namin ni Nate. Mrs. Sullivan, do you have a minute? Sabi ng doktor. Aalis sila? Saan sila pupunta? Baby, kakausapin ko lang ang doktor mo. Dadalawin ko na rin si Nate para sa'yo. Please be strong, okay? Alang-alang sa baby nyo. Sinikap kong magpakatatag. I almost freaking out. Pero naalala ko ang bata. Mahina ang batang pinagbubuntis ko at baka maapektuhan. Kaagad akong dinamayan ng lolo. You'll be fine, apo. Please be strong. Lolo, gusto kong makita si Nate. Gusto kong malaman ang kalagayan niya. Sobra-sobra na ang pag-aalala ko dahil naaalala kong sa gawin niya tumama ang malakas na impact ng sasakyan. Magpalakas ka muna at saka natin siya puntahan. But I want to talk to him. May baby na kami, lolo. Shh, like what I said, you need to be strong. Hindi na ako nakapagsalita. I can feel only the numbness of my legs. Lumipas ang ilang buwan. Elise, iha, hanggang kailan ka magmumukmuk? Gusto kong mapag-isa. Wala akong gustong kausapin kahit na sino. Nakapikit ako habang humihikbi. Hawak ang umbok kong tiyan na 3 buwan na. Anak, ginagawa namin ang lahat. Please forgive me. Nagsinungaling lang ako dahil ayokong mapaano ka at ang magiging apo ko. Ramdam ko ang paglubog ng kanang bahagi ng kama.
Nanatili akong nakatalikod habang pasimpleng umiiyak. Napahinga siya ng malalim. "If you need something, just call me. Nasa baba lang ako." At ibinaba ang tray ng pagkain. Ilang araw, linggo at buwan ang ganito ang lagay ko. Ayokong humarap sa mga tao. Matapos ang treatment ko para sa aking mga binti ay nakakalakad na ako kahit na papaano. But still, I don't want to talk to anybody. Walang nakakaintinding sakit sa pinagdadaanan ko. Nang lumabas siya ay kaagad akong bumangon. I have to be strong dahil itong batang nasa sinapupunan ko ang magiging connection ko kay Nate. Ito na lang ang natitirang alaala niya sa akin. Napapikit ako ng mariin. Ayokong isipin na wala na siya, but after what I heard, posibleng makasurvive ang tao sa babagsakang bangin na ilang libong milya ang lalim. Napahinga ako ng malalim. Baka maapektuhan ang bata. Ayokong mapano ito. Ayokong makagawa pa ng mali at may mawala sa akin. This is all my fault. Kung hindi ako nag-ayang umuwi ng mga oras na yon, ay kasama ko pa ang lalaking mahal ko ngayon. Matapos kong kumain ay may kumatok. Hindi muli ako nagsalita. Bumukas ang pinto at iniluwa ang mami. "Iha, may gustong kumausap sa'yo." Sinabi ko nang ayoko ng bisita. Walang buhay kong sabi. Napahinga siya ng malalim bago muling nagsalita. "It's Steven." Napakunot-no ako dito. Anong ginagawa ni Steven dito? Hindi na ako nagsalita pa kaya't pinapasok siya ng mami. "Thank you, tita," tinig kong sabi nito. Iniwan na rin kami ng mami. "What do you want?" Tanong ko kahit na hindi nakatingin dito. "Elise, you know what I want. Tell me where Charlene." Yun ang ipinunta niya. Naaalala ko na hindi ko nasagot ang tanong nito dahil gusto ko ng magandang kasagutan. "Bigyan mo ako ng dahilan kung bakit ko kailangang sabihin sa'yo." Napatingin ako dito. "She's pregnant. I'm the father." Sinabi na sa akin lahat ni Roxanne ang lahat-lahat. "Dahil lang ba doon? Dahil nabuntis mo siya?" Napangisi ako. "Gago ka. Hindi mo alam ang pinagdadaanan ni Charlene." "Gusto kong makausap si Charlene." "Para ano pa? Look, umalis si Charlene para matahimik kayo ni Roxanne. Ngayon, bakit mo hahanapin ang wala na?" Hindi ko napigilang mapahiyaw. "I don't know. Hindi ko alam kung anong ginawa sa akin ng kaibigan mo. Basta." At natigilan ito. "Basta ano?" Hinihintay kong may sabihin siyang maganda. "Basta, nababaliw na ako kakaisip sa kaibigan mo." Napangiti ako. Siraulo talaga ang isang to. Mukha namang tinamaan pero ayaw pang aminin. "Mahal mo?" Tanong ko. Napakunot no ito. "I don't know." "See?" Ayaw talagang aminin ang taas ng pride. Napahinga ako ng malalim bago magsalita. "Nasa Cebu si Charlene." Napahinto siya sa sinabi ko. "Sa Danau City of Cebu." "Thank you." Wala siyang masabi. Hindi ata makapaniwala ang sinabi ko kung nasaan si Charlene. Well, ayoko namang maging malungkot ang love story ng kaibigan ko. Malungkot na nga ako, pati ba naman siya? "Sige na, umuwi ka na ng Pilipinas. Naghihintay sa'yo ang mag-ina mo," sabi ko. Thank you talaga, Elise." Wala na atang masabi ang sirang ulong to kundi thank you. Niyakap niya ako at kaagad ring umalis. Naiwan ako sa master bedroom namin ni Nate dito sa Casa Nova Estate. Hindi ko alam pero para bang kahit papaano ay lumuwag ang pakiramdam ko. Sana maging masaya na si Charlene, kahit si Charlene na lang. "Alfonso, tara dito iho," tawag ni Marie. "Nay Marie, where should I put this?"
sabi ng binatang si Alfonso sa mga hawak na mga kahoy. Naku iho, sigurado ka bang hindi ka anak mayaman? Ay sumasakit ang ulo ko kakaintindi ng Ingles. Napakamot sa ulo ang matanda. Ang binatang si Alfonso ang kinupkup ng mag-asawa sa Barcelona at inuwi rito sa Pilipinas. Juan! Juan! Ang mga sanibak na kahoy ni Alfonso, saan niya ilalagay? Sabi ng matanda na asawa. Pakilapaglaang diyan. O iho, ilapag mo riyan at halika na dito. Pakitulungan naman akong mamitas ng mga hinog na mangga bago umuwi ang pamilyang Duce. Ang pamilyang Duce ang pinagsisilbihan ng matandang mag-asawa nang sila'y nasa Barcelona. Ngayon ay pinauwi ang ilang mga trabahador sa Pilipinas at sa hasyenda ng mga Duce maninilbihan. Marie? Ay kagwapo naman ng binatang kasama ko. Melinda, si Alfonso, ang anak ng kapatid ko. Kinupkup namin ni Juan. Minabuti ng matandang magsinungaling para hindi maungkat ang katauhan ng binatang si Alfonso. Ay kay gwapong bata naman ni Re. Nice to meet you po. Nanlaki ang mata ng matandang kaibigan ni Marie. Anak ba ito ng Kano, Marie? Natawa ang matanda sa tanong ng kaibigan. Ganyan talaga si Alfonso, matalinong bata ito, pagpapalusot nito. Magandang umaga po, sabi ni Alfonso. Napahinga naman ang maluwag si Melinda. Abay iho, don't English me ha, Tagalog na lang tayo dito. Napakamot sa ulo. Sige po, sabi ni Alfonso. Magmadali na kayo at uuwi na ang pamilyang Duce. Kailangan nating makapaghanda ng makakain. Saad ng lalaking may katandaan na rin. Ilang minuto pa ang lumipas. Nariyan na ang mga Duce, sigaw ng kapitan. Nagsiayos na ang lahat. Ang mga kababaihay inayos na ang mga pagkaing inihanda para sa mga panauhin. Isa-isang humilera ang mga magsasaka at mga trabahador ng mga Duce sa labas ng hasyenda. Nasa likuran naman ang dalawang matandang mag-asawa kasama si Alfonso. Huminto ang itim na sasakyan. Unang bumaba ang matandang driver na katiwala ng mga Duce at pinagbuksan ito ng pinto. Bumaba si Don Rafaelo Duce. Maligayang pagbabalik, Don Rafaelo. Nakayuko ang mga trabahador dito. Sumunod ay ang asawa nito na si Senyora Liasana Duce. Napakaganda ng ginang kahit na may edad na. Mababait ang mga Duce at mahal na mahal ito ng mga tao. Huling bumaba ang kaisang-isang anak ng Don at Senyora, ang kanilang unika iha. 2 pulang heels ang tumapak sa lupa bago lumabas ang senyorita. Namangha ang lahat sa angking kagandahan nito. Umuwi na ang senyorita. Bulong-bulungan ng nakararami. Ay napakagandang bata. Magandang araw sa inyong lahat, sabi ng pinakabatang Duce. Ilang buwan pa ang lumipas, lumalaki na ang tiyan ko at bumibigat na rin ito. Nagpatuloy ako sa aking pag-aaral at huling semester na lang at matatapos na ang second year ko. Elise, buntis ka ba talaga? Ang sexy mong buntis eh. It's kasi, nasa cafeteria kami ngayon at kumakain. Inuuto mo ako. Tinuto ko ang atensyon sa pagkain. I am 6 months pregnant and yes, hindi naman ako gaanong tumataba. Sapat lang para sa baby ko. Sa baby namin ni Nate. Are you okay? Natulala ka na naman. Napukaw ni Cassie ang atensyon ko. I'm thinking about him, my husband. Hanggang ngayon ay wala pa ring balita. 5 buwan na pero hindi pa rin siya nahahanap. I'm okay, Cassie. Are you sure? Alam ko iniisip mo ang asawa mo. Natigilan siya nang ilapag ko ang kinakain. I'm sorry, Elise. That's not what I mean. No, it's okay. Sabi ko, tsaka huminga ng malalim.
And yes, you're right. I'm thinking about him. Every day. Walang minuto, oras, araw o linggo na hindi ko siya naiisip. I want him back. Hindi ko mapigilang maluha. Pinanghihinaan ako ng loob pero umaasa ako na sana buhay siya para sa amin ang magiging anak niya. At hanggat walang Nate na nakikita, I'm still hoping. Hoping that he's still alive. Elise, huwag ka nang umiyak. Hindi makabubuti sa'yo yan. Think about your baby, yourself. Pinahid ko ang mga butil ng luha. Tama si Cassie, hindi to makakabuti sa baby. Uwian na, sabay kaming naglakad ni Cassie palabas ng school. Palagi na kaming sabay at mabuti na lang yon para naman hindi ako malungkot. Do you have a plan to go back to the Philippines? Napukaw ang lumulutang kong pag-iisip nang magsalita si Cassie. Bakit nga ba ako uuwi ng Pilipinas? Dumaan ang Paskong walang Nate at alam kong imposibleng makita ko siya kung uuwi ako. Hindi kasi, I'll stay here, sabi ko. I see, you're 6 months pregnant, Elise. Dito mo rin sa Spain ipapanganak ang baby mo? Tanong niya. Yeah, definitely, sagot ko. Hindi na ito kumibo nang malapit na kami sa gate. Nasa harapan na rin ang sasakyan na susundo rito at ang butler niya. See you tomorrow, Elise. Paalam nito. Kumaway naman ako sa kanya. Tinatanaw ko pa ang itim na sasakyang hanggang sa mawala ito sa paningin ko. Inayos ko ang bag na daladala at nagtungo sa parking lot. May sasakyan akong dala na binigay ng lolo para hindi na rin ako mahirapan. Walang katao-tao sa parking at dinig ang ingay ng mga yabag ko. Malapit na ako sa sasakyan nang may humila ng braso ko at itinabi ako sa gilid. Tinakpan nito ang bibig ko. Hindi siya nag-iisa. Marami sila. Pilit kong tinatanggal ang kamay nito. Shh! Huwag kang makulit. Hindi ko kilala ang mga lalaking to, pero Pinoy rin sila tulad ko. Binitawan niya ang pagkakahawak sa bibig ko at nagsalita. So, ikaw pala si Elise, sabi nito. Tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Ang lagkit ng tingin nito at nakakatakot. Men, ang gandang babae, sabi ng isa pang kasama niya. Tatlo sila ngayong nakapalibot sa akin at hindi ako makagalaw sa nerbiyos. Hinawakan ko ang tiyan ko dahil sa takot na baka anong gawin nila pati sa anak ko. Kumunot ang noo nang makita ang maliit na umbok sa tiyan ko. Buntis ka? Sinong ama? Nakangising sabi nito. Nagtawa na naman ang dalawa. Mga bastos, mga walang modo. Umatras ako pero umabante ang mga to. Anong kailangan niyo sa akin? Nanginginig ang boses ko. Kami wala, pero ang nag-utos sa amin meron. Nakangising sabi nito. Hindi sila taga rito. Hindi mga estudyante ang mga bakulaw na nasa harapan ko. Sino? Sinong nag-utos sa inyo? At anong kailangan niya? Nauutal na tanong ko. Sa halip na sagutin ay sinunggaban ako nito. Napahinga ako habang nakapatong ito sa akin. Ano ba? Layuan mo ko! Hayop! Hayop! Nagpumiglas ako pero nahawakan ng dalawa ang magkabilang kamay ko. Nakangisi ang lalaki na nakapatong sa akin at akmang huhubarin na ang pangitaas ko. Help! Nagsisigaw ako ng tulong pero wala. Walang katao-tao. Sumigaw ka hanggang gusto mo. Nakangising sabi nito tsaka sila nagtawanan. Help! Help! Natanggal nito ang unang botones ng uniform ko. Hindi ko na mapigilan ang maiyak sa takot. Takot na takot ako para sa anak ko. Mga hayop silang lahat. Napapikot ako ng isang iglap na wala ang lalaking nasa ibabaw ko. Nakarinig naman ako ng sigawan. Teka, ano to? Sabi ng isang lalaking nakahawak sa kamay ko tsaka ko na malayang binitawan nila ako.
Napadilat ako at nakita kong binubugbog ang tatlo. Pagkakataon ko na to para makatakas. Kaagad akong tumayo at nagmadali akong nagpunta sa sakyan ko nang lumingon ulit ako. Natigilan at nagtaka. Sino ang tumulong sa akin? Hindi ko ito gaanong makita dahil may panyong itim na nakatakip sa bibig nito. Hindi niya tinitigilan ang tatlo hanggang hindi mababasag ang mukha nila. Parehas knockout, walang natirang gising. Nangangatog ang mga kamay ko nang lumingon sa akin ang lalaki. Matalas lang ang mga tingin nito na parang pamilyar. Nag-iwas rin ito ng tingin at inilagay ang dugoang kamao sa loob ng bulsa at mabilis na naglakad papalayo ng parking lot. Elise, bakit ngayon ka lang? Alam mo bang kanina pa kami nag-aalala? Galing si Milano sa school mo. Kanina ka pa raw nakauwi, sabi ng mga guard. Saan ka galing? Bungad ng mami. Nahuli ako ng 1 oras. Tumambay muna kasi ako sa isang convenience store para magpalipas ng oras. Ma'am, I'm okay. May ginawa lang kaming thesis ni Cassie. Dahilan ko. I see. Nag-aalala lang ako ng sobra. I'm okay, ma'am. Asan si Lolo? Tanong ko. Nasa opisina pa ang lolo mo, Elise. Siya na muna ang papalit kay Nate sa construction. Napatango naman ako. Sa taas na ako kakain, mami. Paalam ko. Magsasalita pa sana siya pero pinutol na niya ang sasabihin. Umakyat na ako para makapagpahinga. Pagpasok sa loob ay napahiga agad ako sa kama. Tiningnan ko ang una na may picture ni Nate. Sinama ko pa talaga ang una na to dito sa Barcelona. Napahinga ako ng malalim. Si Charlene ang best friend ko. Kamusta na kaya siya? Sana'y nasa maayos siyang kalagayan. Napangiti ako na parang ewan. Parehas pa kaming buntis at mukhang linggo lang ang pagitan. Bumigat ang mga talukap ko. Patulog pa lang nang biglang may kumatok. Napakunot noo ako. Sino yan? Tanong ko. Senyorita, ang hapunan niyo po handa na. Pakipasok na lang. Walang gana kong sabi. Pumasok naman ito dala-dala ang isang tray ng pagkain. Pakilapag na lang dyan. Utos ko at inalapag na niya sa maliit na table. Sige na, pwede ka nang lumabas. Nasa baba lang po ako kung kailangan niyo ako, senyorita. Yumuko ito bago lumisan. Napatingin naman ako sa pagkain. Kumalam ulit ang sikmura ko. Sorry baby, nalipasan na ang mami. Kausap ko sa tiyan ko at napaupo na sa tapat ng mesa. Nagsimula na akong kumain kahit na may parte na parang maduduwal ako. Napahinga ako ng malalim. 5 buwan na ang tiyan ko pero maselan pa rin ang panlasa ko. Natigilan ako sa pagkain nang maalala ulit ang nangyari kanina. Maraming bumabagabag sa isipan ko. Sino ang nag-utos sa 3 lalaking yon na mangharas at sino ang tumulong sa akin? Maraming tanong, wala namang kasagutan. Sa ilalim ng pag-iisip ay hindi ko namalayan ang mami. Elise, anak? Nasa gilid ko na ito. Napaupo sa kabilang upuan at nakangiting tumingin sa akin. Mami! Nag-usap kami ng lolo mo kahapon. Umpisa niya. Seryoso akong napatingin sa gawin ng mami. Uuwi tayo ng Pilipinas paglabas ng baby. No. No agad ang sagot ko. Elise anak, I said no. Walang uuwi hanggat walang Nate. I need my husband. Hindi ako uuwi hanggat wala siya, mami. Nagmatigas ako. Kailangan nating umuwi. Bakit? Takang tanong ko. Ikaw na ang hahawak sa kumpanya ng lolo mo, Elise. Ikaw ang mamamahala sa S-Blooper Corp. Ma'am, hindi ko kaya na wala si Nate. Kailangan ko siya. Kailangan siya ng anak namin. Sabi ko. Pag-isipan mo anak. Sabi niya. Pag-isipan? I need my husband, ma'am. Bakit hindi mo maintindihan? Napahinga naman ito ng malalim.
Ginagawa namin ang lahat, anak. I know how you feel. Mahirap. Mahirap ang maging ina ng walang ama. Napahinto ako sa sinabi ng mami. Ma'am, namimiss mo na ba ang daddy? Tanong ko. Alam kong hindi ko na dapat ito tinanong pero wala na. Nabitawan ko na ang mga salitang matagal kong gustong itanong. Natahimik ang mami. Napahinga ng malalim at hinawakan ang magkabilang kamay ko. Of course, sagot nito. Do you still love him? Tanong ko ulit. Kumunot noo ang mami. Hindi na siya nakapagsalita nang may butil na kumawala sa kanyang mga mata. Ma'am, I don't want to see her like that. Parang pinipiga ang puso ko kapag nakikitang umiiyak ang mami. Ngayon ko lang na-realize na makasarili ako. All this time, sarili ko lang ang iniintindi ko. All this time, hindi ko iniintindi kung ano ang nararamdaman ng mami. I'm okay. Pilit siyang ngumiti kahit na malungkot ang mga mata. Sabi nito, alam kong may kasunod pa yon at nagtiyaga akong maghintay. I just love him. May naramdaman akong kirot. Mahal ng mami ang daddy. Hindi totoong walang nabuong pagmamahala ng mabuhay ako. Mahal ng mami ang daddy. Pero may mga pamilya na kami. Huwag na nating balikan ang nakaraan. Nakingiting sabi ng mami at nagpahid ng luha. You should rest, sweetheart. I love you. Hinawakan ako sa noo nito at akmang aalis na. Pinigilan ko siya. Ma'am? Yes, sweetheart. I should think about it. Tinukoy ko ang pag-uwi namin sa Pilipinas. Napangiti naman ito sa akin. Take your time, iha. At lumabas na ito. Napahinga ako ng malalim at para akong lutang. Ngayon ko lang nakita ang totoong nararamdaman ng mami. Ngayon lang. Napahawak ako sa noo ko at napapikit. Tradisyon na sa buong angka namin ang arranged marriage. Kaya iba ang pagkakaalam ko dito. Walang nabubuong pagmamahalan. Pero kay Nate, alam kong totoo. Mahal na mahal namin ang isa't isa. Ang mami, alam ko nang mahal na mahal niya ang daddy. Sana nga lang ay minahal rin ng dad si mom. Matapos kong kumain ay pumasok ang isa sa mga kasambahay at kinuha ang tray. Nagtungo naman ako sa banyo para maligo. Hinubad ko na ang damit at humarap sa malaking salamin. Kitang-kita ko ang pagbabago ng aking pangangatawan dahil sa pagbubuntis. Bilugan ang tiyan ko na maliit ng kaunti. Sabi nila may mga buntis na maliliit kung magdalang tao. Ano kayang itsura mo? Nakangiting tanong ko lalo pat nalaman ko na ang gender ng bata. Siguro kamukhang kamukha mo ang daddy mo. Anak, mahal na mahal kita. Magmukha man akong baliw ay ayos lang. Nagpatuloy akong kausapin ang tiyan kung umbok na umbok. Iho, halos 6 na buwan na ang lumipas simula nang matagpuan ka namin. Kamusta ang alaala mo? Tanong ni Marie sa binatang si Alfonso. Umiling ang binata. Kasalukuyan silang nagtatanim ng palay kasama ang ibang mga tauhan ng Duce. I don't remember. Okay lang yan, wag mong madaliin. Basta tayo-tayo lang ang nakakaalam nito, okay? Sabi ni Marie at tumango naman si Alfonso. Sa kalagitnaan ng tirik na araw ay mapalingon ang lahat nang makita ang batang Duce sakay ng puti nitong kabayo. Magandang umaga ho, senyorita, bati ng mga trabahador. Magandang umaga, nakangiti ito ng malaki. Isang mabait na bata ang unika iha ng Duce. Walang iba kundi si Nancy Duce. Ano pong maipaglilingkod namin? Sabi ng kanilang kapitan sa senyorita. Pwede ko ho bang mahiram si Alfonso? Nagsilingunan ang lahat kay Alfonso at maging ito'y napatigil sa pagtatanim ng palay.
Opo, maaari niyong mahiram. Isang matamis na ngiti ang ginanti ni Nancy. Alfonso, narinig mo naman iho, gusto kang hiramin ng senyorita, sabi ng kanilang kapitan. Pero busy po ako, pagdadahilan ng pinata. Napangiti naman si Marie at nagsalita. Sige na iho, kami nang bahala rito. Napakunot noo si Alfonso kay Nancy na kanina pa nakangiti. 6 na buwan ang nakalipas nang umuwi ang mga Duce mula sa Barcelona. Umahon sa putikan ang binata. What can I do for you? Kunot noong tanong nito. Hindi pa rin nawawala ang pag-iingles na siyang ikinangiti ng husto ng Duce. Turuan mo akong mga bayo, sabi ni Nancy. Nakasakay ka na sa kabayo, ano pang ituturo ko? Sa 6 na buwan kasi palagi nagpapatulong ang senyorita sa pangangabayo. Sa loob ng 6 na buwan, halos araw-araw na magkasama ang dalawa dahil yun ang kagustuhan ng dalaga na hindi matanggihan ng mga magulang. Walang nagawa ang binata kundi maglinis ng katawan at sumunod sa senyorita. Sakay-sakay sa kabayong puti habang siya'y nakasakay sa itim na kabayo. Alfonso ba ang pangalan mo? Tanong ni Nancy rito para bang hindi makapaniwala kahit na nakapagkakilala na noon ang binata. Opo, senyorita, magalang na sagot ni Alfonso. Nancy na lang, nakangiting sabi nito. Ilang taon ka na, Alfonso? Kumunot ang noo ng binata. Hindi niya alam kung ilang taon na siya. Alfonso? Takang tanong ni Nancy. 27, sagot nito kahit na hindi sigurado. Matanda ka sa akin, isang malakas na halakhak ang pinakawala ni Nancy. 25? Nakangiting sagot nito. Tumangulang si Alfonso at muling natahimik. Ang tahimik mo, palagi kang ganyan, tanong muli nito. Napalingon sa kanya si Alfonso na kunot muli ang noo. Natawa ulit ang dalaga na parang kinikilig. Palagi ka talagang nakasimangot. O sige na nga, hindi na kita tatanungin, sabi nito na may ngiti sa mga labi. Buti na lang pala bumalik ako ng Pilipinas. Wala kasi akong kaibigan rito. Ang pinsan ko nasa Barcelona kaya nag-decide rin ang parents ko na doon muna kami manirahan. Ngayon naman, ang daddy ay may kailangan gawin dito kaya umuwi kami. At hindi umiimik si Alfonso. Gusto mo bang ipasok kita sa kumpanya ng daddy? Tumigil ang kabayo sa paglalakad kaya tumigil rin si Nancy. May problema ba, Alfonso? Tanong ng dalaga. Hindi mo na kailangan gawin yon. Why not? My dad likes you a lot. Palagi kasi kitang nakukwento sa daddy eh. Napalingon si Nancy nang may magsalita. Iha, umuwi ka sa hasyenda ngayon din. Isa sa mga katiwala ng Duce. Tito Harold, sabi ni Nancy. Umuwi ka na, this is emergency. Agad na napabalik si Nancy kasama si Alfonso sakay-sakay pa ng kabayo sa hasyenda. Naabutan nila nagbabasag ng mga vase ang Doña Liasana. Ina mismo ni Nancy. Ano, Rafael? Ano? Bumagsak na ang kumpanya natin dahil sa mga Sullivan? Umiiyak na saad ng ginang. Hindi ko hahayaan na mapabagsak ng Clemente na yan ang kumpanya natin, Liasana. Maghintay ka, ginagawan ko na ng paraan. Naubos na ang mga shareholders natin. Lahat sila nasa panig ng mga S-Blooper Corporation. Sigaw ni Liasana. Pinulot ni Nancy ang kapirasong papel na nasa makinis na sahig. Binuksan ang lukot na papel na may tatak ng SBP Corporation. Sullivan Blue Pearl Corporation. Basa ng dalaga. Sullivan? Sabi ni Alfonso na parang may pilit na inaalala. Mami, what happened? Anong nangyari sa Bayer Jewelry? Pangalan ng kumpanya ng mga Duce ang tinutukoy ng dalaga. Iha, binabagsak tayo ng mga Sullivan na yan. Ani ni Liasana. Liasana, stop! Huwag mong idamay si Nancy sa problema natin. She's not yet ready. No, Dad. I want to know.
Napahinga ng malalim si Don Rafaelo, ang ama ni Nancy. Binili ng matandang Sullivan ang pinakamalaking share sa kumpanya natin. Babagsak tayo, Nancy, sabi nito. I can help, Dad. Please let me. Are you sure, Nancy? Tanong ng ama nito. Yes, I'm sure. Hindi ako papayag na basta-basta mapabagsak ng mga Sullivan na yan ang pinaghirapan ng mga Duce. No, Dad. Lalaban ako. Nagkatinginan ang mag-asawa sa binitiwang salita ng anak.